Kaya daw uuwi na lang etong si Harry Roque para daw labanan si Marcos Jr. Hindi po kayo magkalaban. Ang kalaban mo po, Mr. Harry Roque, ay ang sarili mo. Ikaw, ang kadiliman, at ang isa pang Harry Roque ay ang kasamaan. Yan po ang totoong magkalaban ngayon. Anong lalabanan? Bigo itong si Harry Roque dahil madalas ang panawagan nga na itong isang ito ay kuno nga ay gumalaw, kumilos na ang mga kababayan natin, ang mga Filipinos para patalsikin si PBBM. Bigo. Oh, napakatagal na ng panawagan yan, di ba? Yung parang ako ang bahala. Gagawa ako ng kasinungalingan. Ilalabas ko ang pulveronic video. Maglalabas kami ng kung ano-anong issue. Kayo na mga Filipinos ay dapat magalit sa nasa Malacanang at patalsikin nyo na. Yan yung gusto ni Harry Roque. Para lumabas na siya ay bayani. Ungas ka. Ayan, uuwi na lang daw. Kasi nga uuwi na, ang sinasabi, hindi naman daw kasi talaga posible yung asylum application natong isang ito. Kaya wala na siyang rason para manatili sa the Netherlands. At isa pa, kung sakaling maaresto ito, mas kahiya-hiya para sa pamilya at para sa sarili niya syempre. Muling iginiit na itong si Harry Roque sa mga Pilipino ang kanyang panawagan na kumilos na daw para mapatalsik nga si PBBM. Aniya, 2 taon na siyang nagsasalita laban dito, ngunit wala pa rin daw na kumikilos. Ang ibig lang sabihin niyan, tanga ka. Kasi akala mo, yung mga followers mo na halos 1 milyon din, ay mga totoong followers. Lahat ng yan ay pawang mga trolls. So, ang naniniwala sa iyo ay mga trolls. Ito ang sabi niya. Kayo namang mga Filipino, ano ba yan? 2 taon na akong nagwawakwak dyan sa Marcos na yan, na nagsasabing wala nang dahilan para patuloy pang mamuno ang tao na nasa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Walang gumagalaw. Kaya uuwi na lang daw si Harry Roque na nasa tamang pag-iisip. Nasa tamang pag-iisip pa ang itsura mong yan, Mr. Harry Roque? Malabo. Lalong wala na sa tamang pag-iisip yung gusto mong maging presidente na si Sara Duterte. Hunghang ka.